Sa unang pagkakataon, susubukan ng Born to be Wild ang makapangyarihang Artificial Intelligence o AI para bigang buhay ang mga hayop na tila nanganganib ng mawala. At first, very skeptic ako sa gagawin nating experiment. This is very exciting because this is the first time that we're going to use AI with the wildlife that we have documented. Di tulad ng ibang palaka na naglalabasan tuwing tag-ulan. Halos hindi na raw marinig ang huni ng critically endangered na gigantes limestone frog. Kung titignan mo yung pattern, di ba, yung mga juvenile, iba yung pattern niya sa adults. Samantala, kilalang tirahan ng mga saltwater at Philippine crocodile ang Ligawasan Marsh. Lawak nitong lugar, siguro yung mga 3-kilometer radius. Pero ang lumulutang usap-usapan ang nagpapakita umano na pagali o puting buwaya. Talagang puting-puti na talagang walang kulay ng brown. Siyempre yung kanyang mata ay mapula. Wala pa rin katumbas na marinig at makita ang mga hayop sa natural nitong tahanan. Hindi rin ito mabibigyan ng buhay at kulay ng artificial intelligence kung hindi ito naunang naidokumento ng ating mga eksperto. Pagpatak ng ulan, may munting nilalang na gumigising. At kasabay ng pagtila nito, sumasabay sa hangin ang kanilang alingaw-ngaw. Pero hindi lahat ng palaka sa gubat humuhuni. Dahil may ilang uri na tila nanganganib na at maaring hindi na muling marinig pa. Sa tulong ng Artificial Intelligence o AI, susubukan nating bigyan ng kulay at boses ang mga gigantes limestone frog. Para sa mga palaka, good weather ito para magparami. Kapag basa ang paligid, isa-isa itong naglalabasan sa bato, dahon, at puno. Makikitang lumulobo ang kanilang vocal sac sa paghuni. Paraan nila ito para maghanap ng magiging kapareha. Pero di tulad ng ibang palaka na naglalabasan tuwing tag-ulan. Halos hindi raw marinig ang huni ng critically endangered na gigantes limestone frog dahil paubos na ang kanilang lahi. Ang mga palaka ay bioindicators ng ating kapaligiran. Ibig sabihin, kapag marami ang endemic at native na species ng palaka sa kagubatan, malinis ang kapaligiran. Pero paano na lang kung naglalaho na ang kanilang huni? Tulad ng gigantes limestone frog na nasa South Gigantes Island sa Iloilo lang makikita. Dati ko na itong pinuntahan sa Iloilo taong 2017. Ang palakang ito, critically endangered o nanganganib ng mawala sa wild. Bukod dito, kakaunti pa lang ang pag-aaral sa kanila. Napaka-sensitive nila. Imaginein mo kung wala yung forest, masira yung mga limestone cars dahil sa kung anumang dahilan, no? Either quarrying yan or pag-quarry sa cement o pollution, climate change, madali talaga silang
maapektuhan. And kakaunti parang kasi talaga yung knowledge natin on the ecology, no? Lalo na yung life history. No? Ito yung mga areas na dapat talaga nating tutukan na rin, pag-aralan. No? Gamit ang artificial intelligence at sa tulong ng eksperto, maaari na raw mabuo ang itsura ng mga bihirang makikitang mga palaka. Gamit ang AI, susubukan natin i-generate yung eksaktong morphology ng mga wildlife na maaari nang maubos. Kasama ang isang AI prompter na si Arlene na isang freelance content creator at herpetologist na si Dr. Arvin Jesmos. Susubukan namin gumawa ng AI version ng Gigantes limestone frog. This is very exciting because this is the first time that we're going to use AI with the wildlife that we have documented. And syempre, yung limestone frog, yun yung napili namin. Kasi di ba parang it needs more push para makilala ng mga tao. Ayon kay Arlene, ito ang unang beses niyang gumawa ng AI ng hayop. Mahirap po siya dahil po napaka-onti yung resources sa internet. Onti na lang po yung mga images at mga videos po. For me po yung pinakamahirap po is yung hayop. Especially po if endangered wildlife po. So let's see kung anong magagawa mo base doon sa mga materials na binigay namin sa inyo para pag-aralan mo, no? Yes po, kaya po. Mga ilang minutes mo ito magagawa? 15 to 30 minutes. 15 to 30. Wow. Actually, na-excite nga ako eh. So, let's do it. Let's do it. Almost finished. Gamit ang detalye mula sa video na nakuna ng Born to be Wild at maging sa description ng mga pag-aaral ng scientifico, inabot ng halos 3 subok o prompt para makuha ang itsura at habitat ng palaka. Meron na? Oh, wow. That's amazing. So yung mga details ba na nakuha ni Arlene? Well, based sa kung ano yung knowledge natin sa morphology, no, nakuha nito, nitong rendering ng species. And actually, this is excellent. Pati yung form niya sa wild, no? Kung ano yung itsura niya sa wild. And of course, yung habitat na. Wow, mukhang accurate actually yung rendition niya, no? So pwede siya magamit for, I guess for scientific studies. Ang maganda dito yung texture ng kanyang skin, na nakuha siya. And of course yung coloration pattern, no? Yung may mga bands sa paa, sa kamay, nakuha siya. Pati yung mata niya, yung typical na platymantis ito no? Na nakuha siya. Siguro yung paa lang may need some work dahil may mga nakaangat na ganon. Hindi talaga siya nakalapat, no? Wow! That's amazing. Ang galing. Isa sa kakaibang katangian ng palaking ito, wala silang tadpole stage. Paglabas nito sa itlog, isa na agad itong palaka o froglet. Maging galaw at huni ng palaka, hindi pinalagpas ng AI. Actually, yun yung maganda sa ganito nga na tool dahil marami kang aspeto sa science na pwede mapag-aralan. Ang tawag sa ganito ay kinematics, no? Yung mga movements. No? Bihira mapag-aralan ito. Parang muling nabuhay at dumami ang mga limestone frog dahil sa AI. Nakita ko yung advantage nitong AI technology, dahil using this one with the wildlife na pinag-aaralan natin at the mga scientists, it can help in the conservation dahil mas lalong
maintindihan at makikita nila ang ganda ng ating mga endemics. May mga possibility rin na gano'n, i-abuse yung tool, yung AI. Hanggat nandiyan yung information, pwede naman natin i-compare kung ano yung scientific and valid information versus AI-generated. I'm sure meron pa rin tayong mga safeguards. Pero syempre, there's more. Wow! Parang ano ako dyan, superhero. Dito halata akong iba yung texture ng ng body, pero it's nice. Mahirap man silang makita sa wild, itong ganitong teknolohiya ay magagamit sa digital memory. Lalo na kung dumating ang panahon na hindi na natin sila makikita. Kaya maging aral ito sa atin at huwag na nating hintayin pa na umabot sila na maging digital memory na lang ang mga wildlife natin. Sa panahon ngayon, makapangyarihan ang teknolohiya. Kaya nang makalikha ng imahe na mga hayop na pwedeng maging daan para higit itong mapangalagaan. Lalo na't wala pa rin katumbas ang marinig ang kanilang natural na huni sa mga kuweba at kagubatan. Taligawasan Marsh. Hindi raw pangaraniwang buwaya ang nagpapakita. Kulay puti at mapapula ang mga mata. Paniwala nila galing umano ito sa kanilang mga ninuno. Minsan makita mo may kwintas na yelo. May yelo sa liig. Tapos mayroong puti. Ganyan sila. Hindi siya maputi lang, talagang puting-puti na talagang walang kulay ng brown. Siyempre yung kanyang mata ay mapula. Sa tulong ng artificial intelligence, susubukan namin bigyan ng buhay ang pinaniniwalaang puting buwaya ng ligawasan. Pinakamalaking peatland o latian sa Pilipinas ang Ligawasan Marsh. Kaya paborito itong stopover ng mga migratory bird gaya ng black-necked stilt bird. Habang ang mga residente abala sa kanilang pangingisda. Mga tilapia na nakukuha nila dito, medyo maliit pa daw ito. Depende rin yan dun sa panghuli nila. At saka yung tarok. Lahat yan galing lang dito sa Ligawasan Marsh. Pero hindi lang mga ibon at isda ang naninirahan sa Ligawasan Marsh. Nakatira rin dito ang mga saltwater at Philippine crocodile. Dagdag pa ng mga matatandang residente gaya ni Bay Rumina Pendaton Ali, hindi lang dalawang uri ng buwaya ang naririto. Dahil mayroon din daw nagpapakita na puting buwaya. Sa tulong ng artificial intelligence, susubukan namin bigyan ng buhay ang pinaniniwalaang puting buwaya ng ligawasan. Yun pong belief di ba sa Ligawasan Marsh? Meron kasi may pangkaraniwang buhaya sa amin. Ano ibig sabihin ng Yung guardian ng Mars. Minsan makita mo may kwintas na yelo. May yelo sa liig. Tapos mayroong puti. Ganyan sila. Kung may market day, pumapanhik yan sila. Mapansin namin na walang mga tsinelas, nakasalakot. Okay. As humans. As humans sila. Paghali ang tawag sa mga taga Maguindanao sa puting buwaya. Ibig sabihin, kabilang ito sa kanilang mga ninuno. Kaya malaki ang respeto nila sa paggali. Susubukan kong kilalanin ang paggali o puting buwaya. Lawak nitong lugar, siguro yung mga 3 kilometer radius itong area na covered nitong mga flower, itong lotus.
Hindi ko na-expect. Kasi pag sinabi mong marsh, parang mga bakawan, usually yung mga nakikita natin, full of water lilies. Some migratory birds are still here. Pero ang lumulutang na usap-usapan ang nagpapakita umano na puting buwaya. Wala pa raw nakukuna na larawan ito. Base sa paglalarawan ng mga residente, mas malaki sa tao at kulay puti. Ayon kay Dr. John Tabora, isang crocodile researcher mula sa University of Southern Mindanao, nakita na raw niya ang puting buwaya. Hindi siya maputi lang, talagang puting-puti na talagang walang kulay ng brown. Ano? Siyempre yung kanyang mata ay mapula dahil nga sa walang melanin, nakikita yung parang blood vessels sa kanyang mata. Kahit na nasa ilalim siya ng tubig na maraming lumot, nakikita mo pa rin. Posible naman daw sa mga buwaya ang maging kulay puti. Albino crocodile ang tawag sa ganitong itsura ng mga buwaya. Yung albino crocodile, totoo po yan, no? That is really existing, no, among crocodiles, no, and even other vertebrates. Totoo po yan na nagkakaroon po ng albino na crocodile. Ako'y nakakita personally ng isang albino crocodile. Nakita niya raw ang albino crocodile sa isang crocodile farm sa Davao City noong 2008. Mula noon, wala na raw naitalang puting buwaya sa Mindanao. Kung sa iba, advantage ang pagiging maputi, hindi para sa mga albino crocodile. Kung ito po'y nasa wild, ang perspective naman po namin yan, ang isang albino crocodile ay mahirap po na mag-survive sa wild. Dahil ang number one, madali siya makikita ng kanyang predator. Pagka maliit pa kasi yung mga crocodile, hindi sila predator, prey pa sila, no? Dagdag pa ni Dr. Jerome Montemayor, isang peatland expert at director ng ASEAN Center for Biodiversity, espesyal ang Ligawasan Marsh para sa mga buhay ilang gaya ng mga buwaya at ibon. Yung kanyang characteristics na magsipsip ng organic matter, aka carbons, na ini-store niya sa loob ng peatlands. So kung may imagine niyo sa bahay, meron kayong palanggana. May tubig siya sa ibabaw, punuan niyo ng tubig, tapos lagyan niyo ng yung mga dahon na bubulok. Papansin niyo, matagal bago sila mabulok pag nandun sila sa ilalim ng tubig. Kung magpapatuloy raw ang matinding pag-init sa mundo, posibleng matuyo at masunog ang buong Ligawasan Marsh ayon sa mga eksperto. Dahil umano ito sa methane gas mula sa naimbak na nabubulok na halaman at patay na hayop sa ilalim ng tubig. Sa Ligawasan Marsh, dahil peatland siya, masusunog yung mga vegetation sa taas, damo, halaman, at kung ano pa mang greens na mahatagpuan doon pag natuyo yun, pwedeng masunog. Pero ano yung nasa ilalim? Lahat yon ay flammable. So pag nasunog yan nasa ibabaw, susuot yung apoy, yung mga ningas, yung mga baga sa ilalim, at kakalat siya sa ilalim. Hindi mo na makikita ngayon kung nasaan sila. Kapag ito'y nasunog, sila ang unang maapektuhan. Yung haze, yung usok, ay makaka-apekto sa kalusugan ng napakaraming tao doon sa paligid. Bukod doon, yung biodiversity, yung mga iba't ibang anyong buhay na nandoon, at yung kabuhayan ng mga tao sa paligid ng Ligawasan Marsh, lahat yan, damay-damay ang masisira. Magandang maisailalim siya sa isang batas na nagpoprotekta sa kanya bilang isang protected area na makikinabangan hindi lang ng mga probinsya, munisipyo na nakakasakop sa Ligawasan Marsh, kundi ng buong Mindanao, ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Hindi man namin makaharap ang puting buwaya, binigyang buhay naman ito ni Norman. Ang dapat natin tandaan is yung AI-generated videos is something na representation lang. It's more of something na para ma-visualize lang. Binisita rin niya ang isang rescue center para makakita ng aktual na buwaya. Iba yung pakiramdam, iba yung tingin yung feel na yung nasa harapan mo na mismo, yung crocodile. Sa artificial intelligence, hindi lahat ay perpekto. Pero ang sigurado, kapag napanatiling protektado ang lugar gaya ng Ligawasan Marsh, hindi na kakailanganin ng AI para bigyang buhay ang mga kwento tungkol sa puting buwaya. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild.
Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.